meron namang supplement para naman sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. So let's start with the universal vitamin. Ano ba yung universal vitamin? Mother of all vitamin, yung vitamin C. So si vitamin C is ginagamit natin para sa ating immune system. So para gumana. During the time na may trangkaso ka, kumbaga man sa engine, lumalak-lak yung katawan natin ng vitamin C pagka may trangkaso tayo. So malakas yung kain niya. So pagka yung may lagnat tayo, may ubo, may viral infection, yun yung time na pinakakailangan natin ng vitamin C. Then, itong product na ito is meron siyang glutathione. So, ang glutathione is pampaganda ng function ng liver. So, hindi lang po yun, no? Meron siyang anti-melanogenic effect. So, that means kung gusto mo medyo gumanda yung balat mo, ito yung isa sa mga supplement na ginagamit, yung glutathione. So, meron tayong 4 na klaseng vitamin C. Unahin natin yung 3 kasi yung isa is keto slimming, pampapayat na vitamin C. So, ito yung may glutathione, ito yung sodium ascorbate with zinc, no? And then, ito yung vitamin C na herbal medicine. So, ano yung common sa kanilang 3? Common sa kanila is yung presence ng zinc. Gano'n ba ka-importante yung zinc sa fertility, no? Sa mga hindi magkaanak, importante yung zinc. Sa mga hindi mabuntis, no? And then sa lalaki, nagkakaroon ng prostate enlargement pag nagkakaroon ng zinc deficiency. So important yung zinc sa mga kalalakihan kasi yung highest concentration ng zinc sa lalaki is nasa prostate. So pag ito bumababa, nagkakaroon ng enlargement. So, yun yung importance nitong 3 to. Mamimili lang tayo depende sa condition or sa kalagayan ng katawan natin. Ang glutathione is mas bagay para doon sa may konting taba sa atay, yung fatty liver, no? Mas makakatulong ito para mas magandang mag-function ng atay. Ang sodium ascorbate is mas bagay para doon sa mahihina yung immune system at saka may existing na infection. So, yung vitamin C naman, may mga tao kasing allergic sa any formulation ng vitamin C. Hindi sila pwedeng mag-take ng sodium ascorbate, no? or ascorbic acid dahil may allergic reaction sa kanila. Etong vitamin C is pinormulate para sa kanila. Then, ano ba yung mga components niya? Ang natural vitamin C, kung makikita nyo, is ito yung laman. Meron siyang guava, malunggay, bignay, roseseed, and minerals. So all natural lahat yung kanyang ingredients. So yun yung ating 3 vitamin C. Now meron din tayong probiotics, spirulina. So hindi ko lang masyadong explain, pero yung biotics, yung term biotics, microbiome, is directly related sa BP natin. Kasi yung the way the body creates nitric oxide, yung nitric oxide din yung magpapabuka ng ugat sa loob ng katawan natin, is through the microbiome reaction. Yung sa bunganga natin, meron tayong bacteria, pagka lumunok tayo, kailangan yung stomach acid, yun yung nagpo-produce ng nitric oxide. Kaya napaka-importante ng probiotics, no? Pag tayo nawawalan yan, katulad yan, pag gumagamit ka ng mouthwash, pag gumagamit ka ng toothpaste na may fluoride, namamatay yung oral microbiome. So, dinidecrease nun yung nitric oxide sa katawan. So, ang result, may study tayo na pwedeng i-present, 7 days of mouthwash will increase your blood pressure. So, yun po yung mga dapat natin tatandaan. Iwasan yung paggamit ng toothpaste na may fluoride at saka yung mouthwash para mas maging maganda yung ating BP. Now, ito namang spirulina, kung babasahin nyo yung mga research sa spirulina, binder po siya ng toxin. Kaya kayo pag mag-exercise kayo, yun yung the best way na i-take yung spirulina is before your exercise. Before ka mag-sweat. Kasi itutulak niya palabas yung toxin sa loob ng katawan mo, sa sweat glands mo, palabas ng katawan. So, yung mga heavy metal toxicity, no? Maganda yan, yung spirulina.
Then hindi lang spirulina yung content niya, may barley pa siya, then may malunggay. So yung nutrients niya, medyo kompleto. Okay din siya sa mga bata. So pwede siyang ibigay. Kung hindi kaya ng capsule, pwede i-open yung capsule, then ibudbud sa juice or ibudbud dun sa pagkain ng bata. Huwag lang bibigyan pag baby. Yung mga batang malikot na pwede yan. So, okay. Aside from spirulina, meron po tayong lagundi. Now, lagundi is one of the 10 herbal medicines na in-approve ng DOH. So, lagundi is ginagamit sa common colds, flu, no? And then sometimes, pwede rin siya pag meron kang unexplained na infection pero may kasamang fever. Kasi po, antiviral po si lagundi. Now, bukod dyan, pwede rin siya sa mga worm infestation. Ginagamit din siya para i-relieve yung symptoms ng asthma. So, yan yung gamit ng lagundi. Now, aside from lagundi, meron tayong glucosamine, chondroitin. Now, yung glucosamine and chondroitin, parehas na component yan ng tuhod, ng cartilage natin, ng mga tendons. So, pag ang isang tao nagkakaroon ng osteoarthritis, yun yung mabinibigyan ng glucosamine. So, pag napupudpud na yung mga kasukusuan ng mga sumasakit na yung tuhod. Then, meron din po siyang analgesic effect. So, ibig sabihin pag nag-take ka nito, kahit yung joints mo is hindi sa tuhod, sa ibang part ng katawan, nakakatulong din siya para i-decrease yung pain. So, it's a natural form ng supplement, so hindi siya NSAID or pain reliever. So, wala siyang magiging side effects sa kidney. So, yun yung maganda sa chondroitin and glucosamine. Now, ito yung keto slimming vitamin C. Now, ito lang po ang disclaimer, no? Pag tinake mo to, hindi ka basta-basta papayat kasi ang pagpayat, nandun yan sa balance ng caloric intake and caloric burn. So, ibig sabihin, para pumayat ka, kailangan mong mag-caloric deficit. Magkulang yung calories na pumapasok para i-burn ng katawan mo yung fats sa bilbil mo. Yan, para lumit yan. So, paano ang gagawin? Ang keto slimming vitamin C, pag tinig natin, meron siyang L-carnitine. Ang L-carnitine is, nagme-metabolize siya, tutulong sa katawan para ma-metabolize mo yung taba ng katawan mo. Kaya lang, hindi niya gagamitin, hindi mo gagamitin yung taba mo pag may pagkain na pumasok. So, ibig sabihin, yung kinain mo, yun pa rin yung fuel mo. So, kailangan magkaroon ka ng fasting and caloric restriction na diet. Yun yung sikreto sa pagpayat. Now, ang kagandahan sa keto slimming vitamin C, may Garcinia cambogia siya. So, yung appetite mo magdi-decrease. So, mas lesser na yung appetite. Then, may green tea din siya for added energy. So, habang tinitake mo yan, mas lesser yung pinakain mo, pero yung energy mo hindi nag-decrease. So, ang maganda dito, sa keto slimming vitamin C, isasabay siya dun sa slimming coffee. So, pag tinake mo yung slimming coffee, mag-take ka ng isang capsule nito, hindi ka gutumin, pero yung energy mo mataas. So, bumibilis yung metabolism mo. Okay? So, yan po yung effect niyan. Now, si Livermate, no? Si Limarin po yung primary component niya. Kung napapansin nyo, marami po sa labas na competitor din natin, yung Liver8, no? Piniprescribe din naman yan ng mga MDs para sa fatty liver. So ito talaga, target niya is para sa mga taong may fatty liver. So ano yung sintomas? Pag nagpa-medical, nagpa-lab ka, pag tumaas yung SGPT, ibig sabihin nagkakaroon ka ng fatty liver. Pero pag hindi ka magpapalaboratory, ito yung mga sintomas. Pagkakain mo, inaantok. So, pag nararamdaman mo yun, sintomas yun na nagkakaroon ka ng fatty liver. Now, bukod doon, pagkakain mo, instead na magkaroon ng energy, lalong nanghihina, nagdadrop lalo yung energy. Hindi maproseso ng liver mo yung pagkain na pumasok. Then, pangatlo, may bulge sa tiyan. So, anong bulging? Ibig sabihin, medyo malaki yung
area na kung nasaan yung liver mo. Doon lumalaki. So, lower abdomen ang liver nandito sa upper. So, may bulge dito sa area na to. Now, para sa mga may severity sa fatty liver, no, mapapansin nyo tender yung dito. Mas matigas dito sa right side versus dito sa left. At saka hindi pantay yung tiyan sometimes. Kasi pag lumalaki yung liver dahil nababalot siya ng taba, ito yung area na may discomfort or lumalaki. Now, maraming risk ang fatty liver. Pwede kang magkaroon ng gallstone. Yan yung number 1 cause. Pag fatty liver ka, nagkaka-gallstone ka. Kasi nagde-develop ka na rin ng insulin resistance pagka tumataba yung anay. So, napaka-importante mahuli mo or makatch mo yung initial stages ng pagkakaroon ng fatty liver. Na hindi yan mamamanage ng medication lang, kailangan yan is changes sa lifestyle. So, ano yung number 1 na nakaka-fatty liver? Alcohol. So, alcoholic fatty liver, yan yung number 1 cause ng fatty liver. Pangalawa is too much carbohydrates. Kung mahilig ka sa kanin, ang dami mong kumain ng kanin. O hindi ka man kumakain ng kanin, pero sweets yung kinakain mo, yun, nagkakaroon ng fatty liver. So, doon nakakatulong yung liver mate. So, paano iniinom si liver mate? Kahit isa lang sa umaga, isa sa gabi. So, 2 capsule lang. Makakatulong yan para mag-burn ng fats yung liver mo and then maprotektahan siya sa tinatawag na cirrhosis. After million. After meal po. Then, meron tayong diabetes. Okay. Si diabetes, meron siyang insulin plant, may banaba, may turmeric, serpentina, and then ampalaya. Si serpentina at ampalaya, mapait siya. So alam naman natin, sa alternative medicine kasi kailangan makakain tayo ng 6 na lasa. Bakit 6? Kasi partner-partner po yan. Pag mahilig ka sa matamis, ang kapartner mapait. So, kadalasan ng mga diabetic, matamis lang yung kinakain or yung preference, ayaw ng mapait. So, nai-imbalance na doon. Pag kumain ka ng maalat, kailangan ng mapakla kasi sodium and potassium. Yun yung 2 lasa. Dahil pag kumain ka ng maanghang, kailangan ng maasim. Vasodilation at saka constriction. So, yun yung 6 na lasa na kailangan matikman natin sa buong araw. Araw-araw na basis yun para maging balanse yung katawan. Now, dito sa diabetes, kung papansinin nyo ba na mais mapakla, si turmeric medyo mapait na mapakla, mapait, tapos sa insulin plant maasim. Ano lang yung tinanggal? Maalat at saka matamis kasi nandun lagi yan sa pagkain natin. Di ba? Tayo mga Pilipino mahilig sa savory, maalat-alat. Lahat ng kinakain natin maalat. Jollibee maalat, McDonald's maalat. Tapos mag-dessert ka, matamis. Yung kanin is considered sugar matamis. So, bombarded tayo nun. So, kaya itong diabetes, pag ininom mo to, yan yung babalanse doon sa metabolism mo para hindi masyadong tumaas yung sugar. Now, yung pag-inom ni diabetes, depende doon sa taas po ng sugar. Kung diabetic, ang level ng glucose is nasa, FDS mo is nasa ano lang, pre-diabetic, 100 up to 125, pwedeng 2 lang. Isa sa umaga, isa sa gabi, para mabalance lang. Pero pag diabetic na 150 up to 180, pwedeng 3. Pero in severe cases, kapag ang sugar sumaabot na po sa 300 up hanggang 400, ang ginagawa po namin may dosage siya. 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. And some of the diabetic patients na meron kami, yung alam niyo sa mga babae may kasamang pangangati sa gynae area kasi nagkakaroon ng yeast infection pagka matamis yung ihi. So, ang ginagawa namin doon, pinapatik kagad namin ng 3. Tapos, pagkainom pala ng 2 beses, nawawala yung pangangati na yun. So, ibig sabihin na aayos yung area na yun pagka ginagamit yung diabetes. So, yun yung instruction sa pag-take yan. Kaya depende yan sa taas ng sugar. Pagka walang problema sa sugar, okay lang tayo mag-inom.
Okay, ito naman si Kidney Protect. Si Kidney Protect is designed as a stone breaker. Kasi sa Pilipinas, sa norte, kung taga norte kayo, mahilig kayo sa bagoong, mahilig kayo sa maalat. Doon naman sa south, sa mga Kabisayan, mahilig sa ginamos at saka sa bulan. So, yan yung mga nakikita ko mga pagkain. Tapos pagkaharap na yung pasyente during wellness mission, ang kino-complain, masakit yung balakang. Pag chinek mo yung ihi, may dugo sa ihi, stone.